Problemado ka rin ba kapag nagkakaroon ng blackout or brownout sa inyong area? So, pwes, ito na ang solusyon. So, hello mga kabangers! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video ay mag-unbox po tayo ng ating binudol sa Shopee. Don't mind na lang po sa mukha ko kasi kakagising ko lang at excited lang talaga ang lola niyo mag-unbox. And of course, I am very happy lang kasi katas ng laway at effort dito sa pagbablog ang ipambabayad natin. Yes po, ipambabayad kasi nag-pay later lang muna tayo dahil sa third week pa yung sahod natin kay Lolo. Lol. Dahil full-time mom tayo, walang trabaho at umaasa sa pa-extra income lang, iba talaga ang feeling kapag sarili mong pera ang ipambibili natin. Even though I have a responsible husband, pero iba talaga ang saya na kahit papaano nakakapundar din tayo ng gamit kahit paliit-liit lang or pakonti-konti lang. So, shout out dyan sa lahat ng mga full-time mom na kagaya ko. So, mga kabangers, yung nabudol natin for today's video ay isang portable power station. So, napabili po tayo nito kasi lately lang parang everyday talaga nagkakaroon ng brownout dito sa aming area kasi yung transformer ay palaging sumasabog. So, ayan mga kabangers, makikita natin agad sa pagbukas ng box ang ating solar panel. Bali, included na po siya sa napili nating option. And yes po, wala pong damage ang ating solar panel, kaya kudos sa ating seller and also sa ating courier. So, thank you so much. Makikita rin natin dito ang manual ng ating power station. So mga kabangers, importante po na basahin natin muna ang ating manual guide before gamitin ito para to make it sure na tama yung ginagawa natin. Mas mabuti na po ang nag-iingat kaysa masayang lang ang pera natin. Kaya again, remember to follow the guidelines and instructions to avoid confusion and for us to be knowledgeable about the product. Naka-English na pala ang lola niyo. So, pagbigyan nyo na, gutom lang siguro. So, the next one is makikita natin dito ang charger ng ating power station. So, mga kabangers, meron po tayong two ways para ma-charge ang ating power station. The first one is through solar panel and the next one is this. So, ipa-plug in natin po siya sa ating outlet para ma-charge yung power station natin. So mga kabangers, ito na po yung power station natin at sa area na po ito tayo mostly gagamit kasi dito po tayo magpa-plug in or magcha-charge ng ating devices or ating appliances na gusto natin i-charge. As you can see here, ay meron po siyang handle sa bandang gilid, so it's convenient for us na dalhin siya kahit saan po tayo pumunta. So, ayan na nga, merong isang bata na gusto sumama sa ating pag-vlog and of course, naku-curious ko ano yung in-order ko. So, ayan, tingin pa. Bakit daw sa dinami-dami ng klaseng power station ay ito daw ang power station na napili ko? So, mga kabangers, unang-una nagustuhan ko po siya dahil sa 96,000 mAh na large capacity niya and of course hanggang 300 watts yung kaya niyang i-charge na appliances. And nabasa ko rin sa mga reviews na maganda din siya dahil 4.9 po yung rating niya. Meron po itong kasamang LED light, so i-press nyo lang po yung kulay black. Yung kulay red button naman ay para sa ating on and off ng power station. Then, yung kulay yellow ay para naman sa ating AC. So, which means kapag meron po tayong gagamitin or isasaksak na appliances like ng electric fan, ay need po muna nating i-press yung kulay yellow para po umandar yung ating electric fan, TV, or anong appliances yung gagamitin natin. So mga kabangers, kapag sa USB port lang po tayo gagamit, ay no need na po natin i-press yung AC natin or yung kulay yellow. But make it sure lang na naka-turn on yung power station natin, which is i-press yung kulay red. So now ay ito-try na po natin pagganahin ang ating mini fan through USB port. So, ayan, happy na happy po ako dito sa first try natin kasi gumagana siya at nag-charge po yung mini fan natin. So, mga kabangers, ang next natin na ita-try ay yung phone natin. So, of course, hindi pwedeng malobat ang ating phone, especially if meron kayong anak na nababagnot
every time na hindi makakalabas ng bahay at hindi makakalaro. So, yay! Kasi gumagana rin ang ating phone. So, nag-charge din ang ating phone. So, mga kabangers, ang third na ito-try natin ay yung electric fan. And na-mention ko kanina na kapag yung mga appliances yung gagamitin natin or isasaksak ay kailangan po nating i-turn on yung AC para po umandar ang ating electric fan. So, mga kabangers, let us try to turn on our fan na kasi excited na akong malaman if gumagana ba siya. So, ayan, as you can see, gumagana talaga ang ating electric fan gamit ang ating power station. Ang fourth na ito-try natin ay yung ilaw. So, mga kabangers, bali bumili talaga ako ng ilaw na pwede lang isaksak para in case na mag-blackout or mag-brown out, ay may ilaw pa rin tayo sa loob ng ating kwarto. So, ayan, as you can see, gumagana rin ang ating ilaw na nabili. Grabe, ang galing talaga ng power station na ito. So, nag-decide na ako na ang next na ito-try natin ay yung TV. Hindi naman ako mahilig manood ng TV, but since excited tayo, so let us try if gagana rin ba ang TV natin sa ating power station. So, ayan, pati TV ay kaya niyang paanda rin. So, nakaka-amaze talaga at sobrang ganda ng nabili kong power station. So, very satisfied po tayo sa ating nabudol. And, of course, recommended po itong power station na to. So, mga kabangers, kapag i-charge naman natin ang ating power station gamit ang ating solar panel, ay wala po itong indicator na ito ay nag-charge na. So, bali, isasaksak lang po natin yung ating solar panel sa ating power station at hintayin na lang po na mapuno yung charging natin. When it comes naman sa pag-charge ng ating power station gamit ang ating charger, ay may makikita po tayong kulay red na indicator. It means nag-charge po ito at kapag nag-full naman ito ay mag-turn into green naman yung kulay. So mga kabangers, that's all for today's video and thank you so much sa panonood ng ating video and of course sa pagsuporta ng ating video. Ilalagay ko na lang po sa description yung link ng store na nabilhan natin. And of course, recommended po siya 100% kasi nakita nyo naman na gumagana yung pag-charge natin and also nagpo-function yung mga appliances na trinay natin. And of course, malaking tulong po ito kapag wala po tayong kuryente sa ating bahay. Especially if natutulog yung anak natin na maliit. So, hindi pwedeng mainitan po sila. So, that's why need po natin magkaroon ng power station. Have a good day mga kabangers. See you again in our next vlog. Goodbye and God bless.